Erwin Tulfo, ang chairman po ng Games and Amusements and Social Justice and Welfare and Rural Development, Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. May buntag, Senador Erwin. Ay may buntag, Aljo, may buntag sa tanan. Maganda itong mungkahin nyo, sir, na at least man lang panawagan tayo dyan sa Tourism Department na tulungan tayong pababain ang presyo po. Ang mga domestic airfare natin, napakamahal, sir. Tama ho yan, mungkahin ninyo. Hindi lang dapat sa Department of Tourism yan. Dapat maging involved din ng mga airlines natin by Aljo. Kasi marami tayong mga kababayan. Actually, may mga kababayan natin na mga ordinaryong tao na hindi pa nakakarating sa Batanes. O kita mo yan, magaganda yung tanawin doon. Marami tayong kababayan na hindi pa nakakarating sa Palawan dahil magaganda yung mga beaches doon. Sa mga, hindi pa natin na-explore yung mga tourist destination natin. Pero ang nakakalungkot kasi ba, Aljo, parang instead of going to Batanes, pupunta ka sa Batanes para makita mo yung mga gandang view doon. Yung iba, nagre-resort na lang, to go to Hong Kong. Bakit ka mo? Kasi mas mura. Parang kalahati lang ang pamasahe mo going to Hong Kong round trip versus pupunta ka na sa mga ilang lugar dito sa ating bayan. Di ba? Dapat, baligtad. Dapat mas mura yung mga lugar na pupuntahan mo dito, mga island provinces. Hindi albay. Kaya yung mga Pilipino, instead of exploring yung mga tourist spots natin, makita muna yung ganda ng ating bayan, pupunta lang sa ibang bansa kasi mas mura. Tama. Yun ang hindi ko maintindihan. Pero may explanation daw kasi dyan. Yung, kaya parang bumabawi ang airline dahil pagdating doon sa destination, wala masyadong pasahero pabalik. So parang ikaw nga, sasagutin mo na yung pabalik. Yung upuan mo na pabalik itong araw na yun, sasagutin mo na rin pabalik. So kaya mahal. May mga, believe it or not, by Aljo, merong mga ticket tayo na maabot ng 18,000 na one way lang yan, bay. Ha? Yung 18 na yan, makakapunta ka na ng Hong Kong, makakapunta ka na ng Singapore. Boss, na round trip. Nakakakuha nga ako ng 5,000 pesos round trip Japan. Ay, wala. Ako pwede. Hello? Nawawala si Senador Erwin. Tawagan natin. Hello. Yes, sir. Opo. Oh. Ganun kamura, sir. Oo. Iyon na yung sinasabi natin, bay. Oh. Mahal. Dito sa, yun na nga, siguro dapat puspusan talaga dito ang kampanya ng Department of Tourism na puntahan yung Batanes, puntahan ang Tawi-Tawi. Napakaganda ho doon, sir. Problema, by Aljo, yun na nga, yung airline, yung gasolina nila, paano kung hindi mapuno papunta doon, di ba? Oh. Pansinin mo naman, yung mga lugar na talagang fully book lagi, pababa ang presyo ng may mga seat sale sila. Kasi siyempre, nagkukompetensya sila, Cebu Pacific, Philippine Airlines. Pero pag wala masyadong pumupunta, walang aeroplano kasi lugi sa gasolina. Hindi naman siguro nagkulang ang Tourism Department na i-promote yung mga lugar na yan, sir. Hindi actually kailangan lang siguro merong for now, yung mga areas na hindi pinupunta masyadong ng turista, tama ka i-promote. Pero dapat may subsidiya. Bigyan ng subsidy yung parang pamasahe na tulungan. Isa yan sa mga naisip natin pero maraming pang pamamaraan by Aljo. Yung Batanes, sir, dinig ko 20,000 round trip. Ganun kamahal. Tama yan? Makapunta ka na dyan sa Taiwan. Ha? Taiwan ka na, may hotel ka pa. Totoo yan. Tsaka ang airport ngayon yata papuntang Batanes, sir, na ilipat na doon sa Clark. Layo. Pabayan by Aljo, medyo malayo na yung mga yung mga DLC. Doon ka nasasakay sa Clark. So medyo tinatamad na mga kababayan natin na pumunta pa ng Clark. Ang panawagan din ng iba, bakit why not i-check din itong itong travel tax? Ayan, sa pinail na natin yan by Aljo, meron tayong panukalang batas, alisin yung travel tax. Medyo mabigat na rin by Aljo para sa mga kababayan natin, lalo sa mga yung mga bumibiyahe papunta sa ibang bansa. Medyo mabigat-bigat na rin. Ganon din yung mga turista natin. So instead na ang option Pilipinas, doon na sa ibang bansa. Pero I know that the Department of Tourism and the Secretary Frasco are doing their best by Aljo na para manghikayat ng mga turista. Hindi lang yung mga foreign going to the Philippines, kundi pati yung mga
local tourism. Ang problema nga lang, siyempre, by budget, yung mga ika nga, hindi naman tayo ganun kayaman. So, mahirap yung panaginip natin na tustusan muna. Ika nga, mag-subsidize muna ng gobyerno sa mga pamasahe ng mga local tourists. Hindi pa kaya ng gobyerno natin, bay. Oh, okay. Kukumpara tayo sa Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapore, Indonesia. Napakalayo po ng Pilipinas. 3.96 yata lang milyon ang dagsa ng mga turista dito August 2025 to January to August 2025. Senator Erwin, napakadaming mga turistang pumupunta dito except sa Pilipinas, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapore, Indonesia. Pareho lang naman tayo dyan. Bay Aljo, medyo mahal nga. Yung pagdating pa nila dito, mag-aeroplano sila. Gusto na pumunta ng Batanes, abay, another 20,000 yan, di ba? So medyo mabigat na rin para sa kanila imbis na puntahan nila. Yung iba talaga, sinatsaga, yung Palawan, Boracay. Pero marami pa tayo, Bay Aljo, dyan sa Romblon. Meron tayong magagandang mga beaches dyan, Bay Aljo. Talagang kailangan lang talagang i-promote. Sa may Tawi-Tawi. Ulo, actually, Bay Aljo, magaganda ding beaches yan. Basilan, magaganda mga beaches dyan. Pero syempre, questionable yung peace and security, peace and order. Pero so far, right now, medyo it's holding up itong katahimikan dyan sa Mindanao area, Bay Aljo. Pero syempre, kinakabahan yung ilang mga turista natin. Pero nevertheless, marami pa tayong areas, Bay Aljo, na pwedeng i-explore nga dito sa ating bayan. So maganda ito mga creation ng mga direct flights sa mga probinsyang ito. Aljo, tama. Oh. Siguro, kaya nga puspusan na yung ginagawa ng Marcos administration na ina-upgrade yung mga airport sa mga tourist destination areas. Talagang inaayos naman in fairness para mas accessible, Bay Aljo. Okay. Daghang kay salamat, Senator Erwin Tulfo. Sir, may buntag, sir. May buntag. Thank you. Good morning. Thank you. Aljo Bendijo sa DCXL News. Tama.